Sige, anong paki ko kung saktan mo ako? Liligawan ko na lang ang tiyo mo para lang mainisan ka. At dyan, pinasimulan niya ang halimuyak ng pagsilang, isang kwento ng pag-ibig na kapwa nakakatawa at puno ng sakit ang magsisimula. Ang dalagang ito ay si Giant Siang, isang inosente at mabait na babae. Masigasig niyang ibinalita sa sarili na naghahanda siya ng sorpresang salo-salo para sa kaarawan ng kasintahan niyang si Kodaitan. Gayunman, habang hinahanap niya ang nahulog niyang hikaw sa ilalim ng kama, hindi niya sinasadyang nasaksihan ang isang malupit na katotohanan. Nakikipagtalik ang kasintahan niya sa ibang babae, at hindi niya alam na nasa ilalim lang siya ng kama. Sa gitna ng mga bulong ng pagmamahalan, tinanong ng babae kung kailan siya aamin at makikipaghiwalay kay Giant Siang. Si Daitan ay walang pakialam na sumagot na nakuha niya lang ang formula ng pabango na tinatawag na Gneti Divis Feed. Kaya kailangan niya pang maghintay ng mas matagal upang makuha ang lahat ng sangkap ng pamilyang Giant. Ito ay orihinal na isang sangkap ng pabango na pinag-aralan ni na Giant Siang at ng kanyang lolo upang ibalik ang dating karangalan ng pamilya Giant. Hindi lang iyon, malamig niyang inamin na kapag kasama niya si Giant Siang, ang kanyang puso at isip ay para lang sa babaeng iyon at ang mga matatamis na salita ay nagtulak sa kanila na magpatuloy sa paglalaro. Isang baso ng tubig ang biglang nahulog sa saksakan ng kuryente at ang agos ng kuryente ay dumaan sa katawan ni Giant Siang na halos ikamatay niya. Ngunit masyadong maikli ang pelikula kaya binigyan siya ng Diyos ng isang espesyal na kapangyarihan. Bigla siyang nakakita ng hindi mabilang na mga komento na tila mula sa ibang mundo. Para bang ang mga taong nasa likod ng screen ay nanonood ng live stream ng kanyang buhay. Ang mga mapait na komento ay nagbabala na sa loob ng 3 buwan, ipapadala siya ni Jia Cheng sa mental hospital. Para makatakas sa trahedyang kahihinatnan, iisa lang ang daan ni Giant Siang, maging babae ni Kokanthoy, ang pangatlong tiyo ni Jia Cheng. Ang lalaking ito ay nagpapamalas ng malamig na otoridad at matalas na katalinuhan ng isang talagang maihawak sa pamilyang ko. Nang magising, agad na naghanap ng paraan si Giant Siang para umalis, ngunit hinarang siya ni Jia Cheng na inakala niyang bigla siyang dumating para mag-check. Ibinunyag niya ang kanyang plano na tinutuya ang katotohanang mahal niya ito, ngunit nagpapanatiling malinis. Sa galit at kalungkutan, si Giant Siang ay lumakad at umiyak sa gitna ng daan nang makita niyang muli ang libu-libong komento na humihimok sa kanya na lapitan si Kokanthoy. Humawak siya sa isang ale at tinanong kung nakikita nito ang mga nakasulat sa paligid. Mahigpit siyang pinagalitan ng ale, maganda ka sana, pero baliw ka ba, ineng? Tapos may mga nakasulat na nagbabala na may sasakyang sasagasa sa kanya. Lumingon, mabilis na lumihis si Giant Siang at nasaksihan si Kokanthoy na nakaupo sa loob ng marangyang kotse na may matalim na tingin na nagpaparusa sa taksil. Naintindihan niya na ang mga komento ay totoo at pagbalik upang makita ang kanyang sarili na si Vuong, siya ay para bang isang basahan. Nagreklamo sa kanyang kaibigan, nagplano si Vuong na maghiganti para kay Giant Siang, ngunit pinigilan siya dahil sa sobrang hina niya, paano siya makikipag-away. Habang humahawak ng lata ng beer at nagdadrama si Giant Siang, lumitaw muli sa harap niya ang mga komento na tumutuya sa kanya bilang walang silbi na nagbabala sa isang paparating na sakuna. Sa pagbukas niya ng lata ng padalos-dalos, nahiwa ang kanyang kamay at ibinunyag niya kaagad kay Vuong na nakikita niya ang mga komento na naghula ng kinabukasan. Idinagdag niya pa na binanggit din ng mga salitang iyon ang tungkol sa ibinigay na pabango ni Lolo Fa, isang lihim na aklat ng paggawa ng pabango na hindi pa niya nakita kailanman. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang kaibigan, kaya sa kawalan ng pagpipilian, hinanap niya ang impormasyon tungkol kay Kokanthoy at natuklasan na siya nga ang lalaking nakaupo sa kotse kanina. Ipinagbigay alam ni Vuong na mula nang kunin niya ang Kokanthoy Group, pinalaki niya ang kita at mahigpit niyang tinanggal kahit ang mga veteranong tagapamahala. Determinado si Giant Siang na baguhin ang kanyang kapalaran at nanumpa na magiging babae ni Kokanthoy. Sa tulong ni Vuong sa paghahanap ng impormasyon, nagpunta siya sa hotel kung saan ito nanatili upang ibigay ang kanyang resume. Ngunit hindi sinasadyang napagkamalan siyang modelo na inihandog kay chairman ko. Dumating si Giant Siang sa hotel at kusang nagpakilala na gusto niyang mag-apply para sa posisyon ng tagagawa ng pabango. Gayunman, malamig lang siyang sinulyapan ni Kokanthoy at agad siyang pinalabas. Hindi siya sumuko, lumapit siya at mahinahong sinuri ang bawat layer ng pabango sa kanya. Nagulat si Kokanthoy at hinila siya palapit sa kanyang dibdib na may mapanuring tingin kung ito ba ay isang masakit na plano o isang plano ng kagandahan. Tinanggal niya ang kurbata sa kanyang liig at dahan-dahang lumapit. Sa sandaling iyon, lumitaw sa harap ni Giant Siang ang mga live na komento na nagbabala na si chairman ko ay nilagyan ng pampasigla. Pinapaalalahanan nila siyang pumili, shortcut o long cut ba ang pipiliin niya. Natakot siya at nagmamadaling humingi ng tawad at umalis. Binitawan siya ni Kokanthoy at humingi lang ng malamig na tubig. Hindi nakalimutan ni Giant Siang na bigyan siya ng isang homemade insenso na tumutulong upang pakalmahin ang nerbiyos. Lumalabas na ang isang dating executive na nasa desperadong sitwasyon ay umupa ng isang tao upang lagyan ng droga si Kokanthoy. Nagplano siyang itulak ang isang babae sa kanyang silid at kumuha ng ebidensya upang takutin siya. Bilang resulta, agad na inutusan ni Kokanthoy ang kanyang abogado na nagpadala sa lalaking iyon sa kulungan sa loob ng 0 taon at bumalik sa korporasyon. Tinukoy ni Kokanthoy na kulang sa emosyon ang bagong pabango at binigyan niya ang research department ng huling 1 buwan bago ito lansarin.
saging. Sa sandaling iyon, dumaan si Jia Cheng upang batiin si pangatlong tiyo na ipinagmamalaki na nakumpleto na niya ang paggawa ng EFDC. Sa isang amoy lang, agad na nakilala ni Kantoy na hindi ito ang gawa niya. Mayabang si Jia Cheng dahil natapos na niya ang liga na issue. Ngunit napansin niya ang pangalang Giant Siang na nagkataon na pareho sa babae noong nakaraang gabi. Naalala niya na paparating na ang Kixi Festival, kaya binigyan niya ang kanyang pamangkin ng karagdagang oras para pag-aralan ang sinaunang pabango para sa mga lalaki. Sa kabilang banda, dahil hinarangan ni Giant Siang ang lahat ng komunikasyon, gumawa si Jia Cheng ng lahat ng paraan upang makalapit, bumili ng bulaklak, humingi ng tawad, at sinisisi pa nga ang alak. Muling lumabas ang mga komento na naglalantad ng kanyang tunay na intensyon. Gusto niya siyang gamitin upang gumawa ng pabango ng magkasintahan para sa Kixi Festival. Nanumpa si Giant Siang na hindi na siya maniniwala sa mga kasinungalingan at isasampa pa niya ang kaso dahil sa pagnanakaw ng EFDC. Ngunit pinaalalahanan siya ni Jia Cheng na sarili niyang kamay ang pumirma sa kasunduan sa paglipat. Ang mapait na katotohanan na nilasing niya ito upang dayain siyang pumirma. Habang nanlulumo si Giant Siang, umuwi ang kanyang lolo mula sa nursing home. Hindi niya sinisi ang kanyang apo, ngunit itinuring niya itong presyo na dapat bayaran para makita niya ang tunay na mukha ng taksil. Nagpasya siyang ibigay ang lihim na aklat ng ibinigay na pabango ni Lolo Fa na naipasa na sa ikapitong henerasyon ng pamilya Jayan. Gayunpaman, may kulang na mga salita sa aklat at tanging ang mga taga-pamilya Jayan lamang sa pamamagitan ng bibig ang nakakaalam ng esensya nito. Iyon din ang mga aral na itinuro niya sa kanya araw-araw. Samantala, nang malaman ni Kantoy na si Giant Siang ay dating kasintahan ni Jia Cheng at ang ikapitong henerasyon ng inapo ng pamilya Jayan, agad siyang nag-isip na isama ito sa laro upang baguhin ang sitwasyon. Sa gitna ng pagkalito ni Giant Siang, nakatanggap siya ng abiso na tinanggap siya sa Kantoy Group. Pagdating sa trabaho, pinayuhan ni Giant Siang si Kantoy na magpatingin sa kalusugan dahil ang nerve-inhibiting anesthesia ay maaaring magdulot ng masamang epekto kahit sa maikling pagkakalantad. Malamig niyang itinakwil ang kanyang kamay at bumalik sa kanyang opisina. Sa laboratorio ng pabango, nakilala niya si Eti Sasa, ang katulong ni Kaotap, at nagulat siyang napansin na ang pulsera sa kamay nito ay eksaktong kapareho ng babaeng nakasama ni Jia Cheng noong gabing iyon. Dumating si Kaotap at inihayag na sasama sa kanya si Giant Siang sa ibang lugar. Sinabi niyang personal na inanyayahan siya ng chairman, hindi para gumawa ng pabango, kundi para maging personal na katulong niya. Bagaman tinukoy ni Giant Siang na mababaw ang lugar ng trabaho, iginiit pa rin ni Kaotap na ito ay isang posisyon na pinapangarap ng marami. Kasabay nito ay ibinigay niya ang listahan ng mga gusto at ayaw ng chairman. Ayaw sa pagiging huli. Ayaw sa panunuyo, ngunit bawal gumamit ng mabangong pabango at bawal kumain ng durian. Bulong na tumutukoy si Giant Siang na kakaiba ang kanyang amo at sa sandaling iyon, dumaan si Kantoy. Pagbalik at pagsasabi sa kanyang matalik na kaibigan, nagtaka si Giant Siang at nagtanong kung paano lalapitan ang na si Ko Kantoy. Sinabi ni buong-buong na gusto ng mga lalaki ang mga babaeng may mahabang binti, ngunit para kay Ko, na nakakita na ng lahat ng uri ng kagandahan, hindi ito mahalaga. Iminungkahi niyang magsimula si Giant Siang sa mga libangan nito. Halimbawa, minsan ay gumastos si Ko ng 1,000,000 yuan para suportahan ang Animal Rescue Center. Kaya kinabukasan, si Giant Siang ay nagdala ng isang pusa sa opisina na nagpanggap bilang isang babaeng mahilig sa hayop sa harap niya. Sinabi niyang nakita niya ang isang ligaw na pusa sa gitna ng mataong kalye at hindi niya ito matitiis na iwan. Naalala niya ang kanyang kabataan kung saan nag-alaga siya ng isang itim at puting pusa na nagngangalang Mini. Ngunit namatay ito sa isang aksidente. Nag-iwan ng isang bakanteng puwang sa kanyang puso. Biglang nagtanong si Kantoy, hindi ba't allergic ka sa balahibo ng pusa? Nakita ni Giant Siang ang komento sa itaas niya at nalaman na ang pusang tatlong kulay na ito ay kinuha niya noong nakaraang taon at ipinadala sa tagapamahala ng gusaling ko. Nagkunwari siyang inosente, nagmadali siyang isauli ang pusa. Pagdating ng hapon, sinabi ni Kantoy na abala si Kaotap at inutusan siyang tumawag ng taxi. Nakita niyang pagkakataon ito, sinadya ni Giant Siang na hindi makatawag at siya na mismo ang nagmaneho pa uwi sa kanya. Ngunit ang kanyang mahusay na pagmamaneho ay nagdulot kay Kantoy na tumawag kay Zaihui ng paulit-ulit. Pagdating sa bahay, nagkunwari siyang bumaba ang asukal sa dugo. Ngunit pinagsabihan lang siya nitong isara ang pinto at umuwi na. Sa daan pa uwi, napansin ni Giant Siang na may sumusunod sa kanya. Sa gulat, tumakbo siya at nagtago sa isang karton na basurahan sa gilid ng kalye. Nagkamali ang lalaki sa pag-aakalang nagtatago siya sa likod ng basurahan at binato ng asido ang pulis na nagbabantay. May mga bulong-bulungan at komento na nagtuturo kay Linsak sa bilang nagpabayad para saktan siya dahil sa inggit. Nang makaalis ang masamang tao, dali-daling bumalik si Giant Siang para humingi ng tulong sa pulis. Ngunit akala nito ay nagpapanggap lamang siya, kaya hindi nito binuksan ang pinto. Napilitan siyang umupo sa labas at humagulgol. Sa huli, sumindi ang ilaw at pinapasok siya ng pulis upang makituloy pansamantala ng isang gabi. Nang makita itong may mataas na lagnat, sinukat nito ang temperatura at kinumutan siya. Sa pagkalimot, walang kamalay-malay na hinawakan ni Giant Siang ang kamay niya, ngunit inalis niya ito at binigyan siya ng gamot. Kinabukasan, nagising siya at naalala ang mga sandali ng pag-aalaga. Napagtanto ni Giant Siang na ang boss niya ay may malamig na panlabas, ngunit mainit na panloob. Tinitiklop niya ang kumot at
at tahimik na umalis bago siya nagising. Pagdating sa kumpanya, hinila siya ni Jia Cheng sa pasilyo at pinilit na mag-resign. Walang emosyong sumagot si Giant Siang na siya mismo ay kinuha ng boss at kung gusto siyang sipain, kailangan niyang tanungin si Tio Tres, Tito Tatlo. Binalaan niya ito na kung magtatangkang gumamit pa ng karumal-dumal na taktika tulad ng pagbato ng asido, ipapatawag niya ang pulis. Sinabi ni Lin Saksa na nagpaparatang siya na saan ang ebidensya habang inilabas naman ni Jia Cheng ang isang kontrata. Humihiling na bilhin ang copyright ng bango ng E-Fragrant Jade in Kunshan, mabango at kinalalang jade, sa halagang 500,000 yuan. Malungkot si Giant Siang ngunit pinunit pa rin ang kontrata at inihagi sa mukha niya. Tamang-tama, dumaan ang pulis at sa isang tingin lang ay napilitang umalis ang pamangkin. Malamig niyang sinabihan ang kanyang tauhan sa telepono na mas mabuting hayaang mabasag ang jade kaysa manatiling buo ang sirang tile. Isang banayad na paalala para kay Giant Siang. Sa Zhao Group, pinuri ng lahat ang kamanghamanghang bagong bango na inilabas, kaya masayang-masaya si Jia Cheng at ang kanyang kasintahan. Ngunit pagkatapos, nakatanggap si Lin Saksa ng balita na ang formula ay nailabas sa internet at lumabas na si Wang Wang ay nagbigay ng libreng like. Ito ang nakamamatay na dagok na inihanda ni Giant Siang para sa kanyang kalaban. Mas gusto pa niyang ibahagi ito sa lahat kaysa hayaang kumita si Jia Cheng mula sa kanyang at ng kanyang lolo. Bukod pa rito, patuloy na sinusubaybayan ng pulis ang mga pangyayari. Alam din niya na si Lin Saksa ang umupa para magbato ng asido. Ngunit may mga oras na magagamit pa siya. Nang marinig niyang planong mag-iskandalo ni Jia Cheng sa bahay ni Giant Siang, iniwan niya ang isang mahalagang pagpupulong. Nais niyang kumilos upang magkautang sa kanya si Giant Siang at upang malaman kung sino ang nasa likod ni Jia Cheng. Tunay nga, dumating si Jia Cheng at nagwasak. Mabilis na gumamit ng sampagita si Giant Siang. Inihagi sa mukha niya na nagdulot ng allergy at pantal, kaya nagalit siya. Nang sasaktan na sana niya ito, hinuli siya ng pulis, pinagalitan dahil sa pagpapahiya sa boss, at pinilit na humingi ng tawad at magbayad pinsala kung hindi ay ipapatawag niya ang pulis. Malumanay pa niyang pinunasan ang luha ni Giant Siang. Nang biglang bumagsak ang aparador, siya ay mabilis na tumiyak na natapakan niya ang lupa, ngunit natulungan siyang makabawi nito. Dahil alam niyang gutom na siya, inanyayahan siyang kumain ng pulis. Sa restaurant, binigyan niya ito ng pagkakataong gumawa ng pabango na higit pa sa E-Fragrant Jade in Kunshan. Kasabay nito ay ibinunyag na ang nursing home kung saan naninirahan si Lolo Giant ay pag-aari niya, at inutusan ang mga tauhan na alagaan itong mabuti. Masayang pumirma si Giant Siang sa kontrata. Samantala, hindi matanggap ni Jia Cheng at Lin sa sananabigo ang kanilang mga plano, kaya gumawa sila ng panibagong balak upang makuha ang Zhao Group. Pag-uwi, naalala ni Giant Siang ang sandali ng pagligtas sa kanya ng pulis. Muli siyang kinilig. Napakabisa talaga ng pamamaraan ni Tio Tres sa pagkuha ng loob ng isang babae. Tungkol naman kay Jia Cheng, lagi siyang pinapaalalahanan ng ama na magtrabaho ng matino at tulungan si Tio Tres. Ngunit palagi siyang nagtatago sa likod ng kanyang ina, hinahayaan siyang ipagtanggol siya. Ngunit ang kanilang almusal ng pamilya ay biglang naging seryoso at tahimik mula nang dumating ang kanyang lolo. Tungkol naman kay Lin Sasa, hinintay niyang dumating si Giant Siang at inasar siya. Ipinagmalaki pa na naimbitahan niya ang pinakamahusay na tagagawa ng pabango sa Singapore. Ngunit idineklara ni Giant Siang na siya ang gagawa ng pabango para sa Kixi Double 7th Festival ngayong taon, at sinabihan siyang umalis at kung ituring niya itong isang kayamanan, baliwala na sa kanya. Hindi pa kailanman naging masaya si Giant Siang tulad ngayon, at narinig pa niya ang pulis na nag-anunsyo ng isang biyahe sa Yunnan upang maghanap ng mga sangkap na aabutin ng kalahating buwan. Ipinangako niya na magdadala ng magandang balita para sa kanya. Bago umalis, nagpadala siya ng text message. Isang malamig na, sige, ilang ang natanggap. Hindi niya inaasahan, aksidenteng na ipadala niya ang voice recording na nagsasabing tiyak na maaakit niya ito. Kahit na na-onsend niya kaagad, narinig na ni Tio Tres ito. Nang gabing iyon, nagsimulang kumilos si Jia Cheng, palihim na pumasok sa bahay ni Giant Siang upang nakawin ang natitirang 8 methods of fragrance. Sinusubaybayan ng pulis ang mga nangyayari sa pamamagitan ng screen ng pagsubaybay mula sa isang malayong kamera sa itaas. Bukod kay Jia Cheng, may isang estranghero ang palihim na pumasok sa bahay ni Giant Siang. Tinakot si Jia Cheng upang makuha ang 8 methods of fragrance. Biglang dumilim ang mga mata ng pulis nang makilala niya ang peklat sa kamay ng lalaking ito na eksaktong katulad ng taong bumangga sa sasakyan ng mag-ina niya 0 taon na ang nakalipas. Pagkatapos pakawalan si Jia Cheng, agad nitong isinara ang pinto at naghanap ng 8 methods of fragrance. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang bumalik ng maaga si Giant Siang. Humingi ng permiso si Gao Tai na sumugod at hulihin sila, ngunit nag-aatubili ang pulis. Kahit na naghintay siya sa araw na mahuhuli ang kalaban sa loob ng 0 taon, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang kaligtasan ni Giant Siang. Sa loob, naghahanda na ang nakamaskarang lalaki na kumilos kung sakaling matuklasan. Sa huli, kumatok ang pulis, nagkunwari na nagtatanong kung bakit siya umuwi ng maaga. Sumagot si Giant Siang na tapos na siya sa survey, ayaw na niyang gumastos pa ng kumpanya, at nagdala pa ng isang espesyal na regalo para sa boss. Ngunit natatakot siya na baka aksidenteng makita niya ang estranghero, kaya hinila niya ito paharap. Ang sorpresa ay naging dahilan para madula si Giant Siang at magdikit ang kanilang mga labi. Sa paggamit ng sandaling iyon, palihim na lumabas ang nakamaskarang lalaki. Ang pamamanhid sa labi ay nagpakunot noo sa pulis na nagtanong kung gaano karaming sili ang kinain niya. Mahinang humingi ng tawad si Giant Siang. Sinabing kumain siya ng napakaanghang at nakakapamanhid na pagkain. Alam niyang hindi siya kumakain ng sili, ngunit hindi niya inaasahan na hahalikan niya ang boss. Naalala niya at nagtanong kung
kung bakit siya naroon. Pinapaalalahanan lamang niya siyang matulog ng maaga, siguraduhing ikandado ng maayos ang pinto, at pagkatapos ay umalis ng walang emosyon. Paglabas, iniulat ni Gautay, Kautap, na nakatakas ang taong may peklat. Ngunit isinantabi muna ito ng pulis at iniutos na bumalik ang kanyang mga tauhan. Kinabukasan, habang inire-report ang bagong produkto, pinangalanan ni Giant Siang ang pabango na Shining Stars and Muon, nagniningning ng mga bituin at buwan. Pinuri ng mga kasamahan ang elegante at pambabaing amoy, at pinuri ang pananaw ng boss sa pagpili ng isang hiyas tulad ni Giant Siang. Ngunit kumpiyansa pa rin sina Jia Cheng at Lin Sasa. Ipinagmamalaki ang pabango na ginawa ng sikat na gumagawa ng pabango na inanyayahan nila. Sa isang pag-amoy lang, natukoy ni Giant Siang na ang pabangong ito ay kinopya mula sa 3 sikat na formula mula sa Japan, Delhi, at Norway. Agad na kinansela ng pulis ang panukala ni Jia Cheng upang protektahan ang reputasyon ng korporasyon. Kumiling si Giant Siang na payagan siyang baguhin ang formula at kailangan niya ng isang bihirang pabango na tinatawag na Golden Hand na hawak ngayon ng kolektor na si Nam Kwang. Humingi siya ng tulong sa boss upang makipag-ugnayan, pagkatapos ay nagtanong tungkol sa nangyari kagabi, ngunit sinabi lang nito na isang pagkakamali iyon. Pagkaalis ni Tutres, pumasok si Jia Cheng at pinayuhan ang kanyang dating kasintahan na talikuran ang kanyang intensyon sa boss. Dahil si Tutres ay mayroon ng key white moonlight, putlang sinag ng buwan, isang sikat na artistang tumutugtog ng zither na mas nakahihigit kay Giant Siang sa ganda at talento. Naghanap ng impormasyon si Giant Siang kay Wang Wang, nalaman na ang key white moonlight ay si Lin Yu, nagretiro 3 taon na ang nakalipas at hindi alam kung nasaan na ngayon. Sa pagtingin sa larawan sa internet, nakita niya ang pulis na ngumingiti ng napakalambot noon, kaya naisip niyang gamitin ang diskarte ng double upang mabilis na maakit ang si. Pagkatapos, isang araw, sa paborito niyang restoran, nagsuot siya ng damit na katulad ng kay Lin Yu, pinatugtog ang pamilyar na kanta at umakyat sa entablado na nagkunwari na tumutugtog ng zither. Ngunit sinabihan siya ng mga komento na umalis, dali-dali siyang sumunod para magpaliwanag, ngunit malamig na sinabi lang ng pulis, ayaw ko sa lahat ang pagpapanggap. Huwag mo siyang gayahin. Sa sandaling iyon, ang balita na nawala ng malay ang ama ng pulis ay labis na nag-alala sa kanya, agad siyang dinala ni Giant Siang sa kanilang bahay. Ngunit pagdating doon, nakita niya ang balat ng ubas sa mesa at nahulaan ng pulis na nagpapanggap lang ang kanyang ama para hilahin siya pabalik at makipagkita. Sa katunayan, nang marinig niyang aalis na siya upang hayaang magpahinga ang ama, biglang bumangon ito at inutusan ang kanyang anak na pakasalan ang ikatlong anak na babae ng Hangdan Pharmaceutical upang makabawi sa mga pagkukulang sa negosyo. Nagpaalam sana si Giant Siang dahil ayaw niyang makinig sa panloob na usapin ng ibang pamilya, ngunit biglang hinawakan ng pulis ang kamay niya at ipinakilala siya bilang kanyang kasintahan. Nang mapagtantong ginawa siyang pananggalang, agad siyang sumabay sa agos. Hindi rin niya nakalimutang sabihin sa kanyang ama na si Giant Siang mismo ang gumawa ng bagong linya ng pabango para sa korporasyon. Paglabas, iniabot ng pulis ang isang kontrata na nakahanda na 2 taon ang haba at siya ang magtatakda ng presyo. Pumayag si Giant Siang na magpanggap na kasintahan niya sa kondisyon na sila ay magsasama. Kahit ayaw niya, kinailangan pa ring pumayag ng masungit na boss. Pagkatapos nito, tinulungan siya ni Wang Wang na mag-ayos ng gamit, itinapon ang lahat ng lumang pasama, at binigyan pa siya ng isang bote ng alak para magkaroon siya ng lakas ng loob at isang kaakit-akit na naigaw. Pagdating sa bahay ng boss, hiniling ni Giant Siang na lumipat sa kwarto niya, ngunit pumayag lang ang pulis kung hindi siya aakyat sa ika-negatibo 3 palapag. Binuksan niya ang alak, inanyayahan siyang uminom bilang pagdiriwang sa unang araw nila sa iisang bahay. Ang unang baso ay para magpasalamat dahil tinanggap siya sa kumpanya, ang pangalawa ay para magpasalamat dahil iniligtas siya nito mula sa Gai Cheng, at ang pangatlo ay para sa masayang pamumuhay nilang dalawa. Si Giant Siang ay natumba pabalik sa kanyang silid, at pagkatapos ay lumabas muli na nakasuot ng napakaakit na pangtulog. Ang kaunting tama ng alak ay nagbigay sa kanya ng dagdag na tapang. Sigurado siyang marami kang kaaway sa tabi mo pero aalagaan kitang mabuti. Si Jingshi ay ngumiti lamang sa pagiging inosente nito. Dahan-dahang inalalayan ang ulo niya. Binuhat niya si Giant Siang pabalik sa kama. Ngunit sa tuwing tatalikod siya para umalis, gumugulong ito sa sahig. Binuhat niya ulit ito at basta na lang siya kinumutan at umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, habang nagtatrabaho, narinig ni Jingshi ang ingay sa itaas. Umakyat ulit siya sa silid. Binuhat si Giant Siang at inilagay muli sa kama. Pagkatapos ay nagsindi ng insenso para madali siyang makatulog. Samantala, si Jia Cheng ay naiinis sa kanyang kalaguyo. Alam niya na kung ibibigay ni Giant Siang ang sikreto kay Jingshai, ang mag-ama ay hindi na makakakuha ng pagkakataong makabangon. Narinig ni Lin Xia ang balita na pupunta si Jingshai sa Hong Kong sa loob ng ilang araw, kaya nagplano siyang paalisin si Giant Siang kasama ang Xiang Cheng Buffet, Dengs Dagi. Kinaumagahan, nang magising, malabo lang na nakita ni Giant Siang ang kanyang chairman na lumapit at binuhat siya, at pagkatapos ay nakita niya si Jingshi na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo sa banyo. Nang makita siya, nagkunwari itong natumba, pinilit siyang ipikit ang mata at tulungan siyang makasakay sa wheelchair. Habang nagkakagulo, hindi niya sinasadyang nahawakan ang dibdib nito, at pagkatapos ay nadulas ang kamay niya at nahawakan muli ang labi nito. Tinulak siya ni Jingshai, pinapaalalahanan siya tungkol sa batas sa kontrata na hindi dapat magkaroon ng pisikal na pagdikit. Inutusan niya siyang kabisaduhin ito muli kung hindi ay mapupunta siya sa kalye. Pagkatapos noon, si Chia Liu, ang katulong, ay nagdala ng pampakalmang insenso na ipinadala sa kanya ng kanyang kaibigan sa Hong Kong. Sinubukan itong amuyin ni Giant Siang at agad siyang naghinala na naglalaman ito ng burdock na maaaring magdulot ng sakit ng ulo at cardiovascular
cardiovascular disorder o shock kapag labis na ginamit. Agad na hiniling ni Jingxi kay Gaoji na suriin ang mga sangkap. Nagpa siya siyang gumawa ng bagong insenso para sa kanya na may idinagdag na amoy ng paborito niyang bulaklak ng osmanthus. Habang siya ay maingat na naghahalo, tila naaakit ang kanyang mga mata sa bawat kilos niya. Nang matapos siya, susuriin na sana ito ng lalaki nang hawakan niya ang kamay nito para pigilan siya. Nagtinginan sila na tila huminto ang oras, agad siyang bumitaw. Pinayuhan siya na kapag ito ay inaarawan, mahahawakan lamang ito pagkatapos ng kalahating araw. Lumabas na si Chaliu ay isa rin sa mga binayaran. Inulat niya ang sitwasyon ng magkaibigan sa misteryosong tao. Sinabi rin niya na tumanggap siya ng pera mula kay Yan Jiacheng upang hanapin ang aklat ng Bafai Gihizi kay Giant Xiang. Noong gabing iyon, sinunog niya ang pampakalmang insenso para kay Jingshai. Pinilit ni Giant Xiang na palitan ito ng insensong ginawa niya at ginamit ang kanyang pagiging kasintahan para magdesisyon. Noong gabing iyon, inayos niya ang lahat para sa kanya, mahinang musika, malayo sa ilaw, at ang bagong aroma ay nakatulong sa kanya na makatulog ng mahimbing, hindi na siya ginugulo ng kadiliman. Kinaumagahan, nagbigay ng balita si Gaoji, ang gumagawa ng pampakalmang insenso ay tumanggap ng 1,000,000 yuan 3 buwan na ang nakalipas. Nagalit si Jingshai hanggang sa naputol ang rosaryo sa kanyang kamay, malamig siyang sumagot, nagsisimula pa lang ang laro. Habang bumibili ng kape, hindi sinasadyang nakita ni Giant Xiang si Jiacheng na nanliligaw kay Makingking, ang pangatlong babae ng Kangmin Pharmacy. Aalis na sana siya para ilantad ang pagiging masamang tao niya, ngunit ang mga komento ay patuloy na lumalabas na pumipigil sa kanya, kaya kumuha siya ng litrato at ipinadala ito kay Lin Shasha. Agad siyang dumating para magtanong, ngunit itinulak siya ni Jiacheng kaya sumakit ng matindi ang tiyan niya dahil buntis siya sa anak nito. Pagkatapos sa ospital, nakiramay ang doktor sa kanya at sinabing malubha ang pinsala sa kanyang matris na napakababa ng posibilidad na magkaanak pa siya sa hinaharap. Sa sandaling iyon, tumawag ang ina ni Jiacheng at nag-alok ng 500,000 yuan upang iwanan niya ang kanyang anak. Ngayon lang niya napagtanto, ang pangarap niyang maging ginang ay naglaho na. Pagkatapos, sumulat siya ng isang bukas na liham at ipinost ito online. Inilalantad ang bawat ginawa ni Jiacheng dahil sa pagnanais niyang saktan ang kanyang pangatlong tiyuhin. Pinagtaksilan niya ang kanyang kasintahan simula pa noong nag-aaral pa sila at walang awang sinaktan pa ang kanyang hindi pa naipapanganak na anak. Kasunod nito, nagalit ang kanyang lolo at inutusan si Jiacheng na mag-leave sa trabaho sa loob ng kalahating taon. Ngunit hindi pa rin siya tumatanggap sa kanyang kapalaran at nagbabalak pang maghiganti. Kahit ang kanyang ama ay hindi siya mapigilan at ang misteryosong tao na may peklat ay nakatanggap din ng utos na patayin si Giant Xiang dahil nakialam siya sa kanyang mga plano. Kinaumagahan, nagkakagulo ang mga tao sa kumpanya sa pag-uusap. Ang sekretarya na si Lin ay dinala sa mental hospital ng kanyang pamilya dahil sa paranoia at nagbabalak pang magpakamatay. Sabi ng lahat ay baka gusto lang kunin ang naipong kayamanan niya o kaya naman ay binayaran siya ni Jiacheng. Kaya ngayon, ginamit niya ang pagiging may sakit sa pag-iisip nito bilang batayan para magsulat ng panlilibak. Sa sandaling iyon, si Lin Shasha ay labis na nagdadalamhati at nagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos, hinanap ni Giant Xiang ang kanyang chairman at nagkataong nakita niya ito sa lugar kung saan inaalala niya ang kanyang ina. Inamin niya na kaarawan niya ngayon, nagsimula na siyang kumanta ng happy birthday nang sabihin nito. Iyon din ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ina, kaya siya ay natahimik. Gumawa siya ng isang laboratorio para lamang muling likhain ang masarap na amoy ng kanyang ina. Pinakinggan niya itong naglalarawan ng amoy ng may pagmamahal. Magsasalita na sana siya nang pigilan siya nito na aliwin, inutusan siyang tumayo lang ng tahimik at huwag siyang gambalain. Ngunit nang makita niyang punong-puno ng kagat ng lamok ang kanyang kamay, dahan-dahan pa rin siyang naglagay ng gamot, ngumiti siya at binati siya ng maligayang kaarawan. Pag-uwi niya at naghahanda na siyang magbiyahe para sa trabaho, binigyan niya siya ng bagong hair tie nang makita niyang nawawala ang kanya at hiniling niya na yakapin siya para makita ng mga tao sa labas. Sunod-sunod na lumabas ang mga komento na sumusuporta sa kanila, ngunit pagkatapos noon, biglang tinakpan ni Jiacheng ng pampatulog si Giant Xiang mula sa likuran, kaya dinala si Giant Xiang sa mental hospital. Habang mas iginigit niya na hindi siya may sakit, mas madali siyang na-diagnose na may hallucination at ininiksyon ng sedatives, kaya hindi pa rin niya naiwasan ang kanyang kapalaran. Pagdating pa lang sa Hong Kong, binuksan na ni Jingxi ang kamera para bantayan ang bawat kilos ng kanyang kasintahan. Sabay natuklasan niya sa pamamagitan ng gihits na nakakabit sa hair tie ni Giant Xiang na siya ay nasa isang pribadong mental hospital. Sa pagkakataong ito, maaari na niyang kasuhan si Jiacheng, ngunit na-curious pa rin siya kung ano ang regalo ni Giant Xiang sa kanya bago siya umalis. Nang pakinggan niya ang voice recording na regalo niya, nalaman niyang gumawa siya ng insenso ayon sa paglalarawan niya, inisprayan niya ito at ipinaalala sa kanya ng amoy ang kaunting init sa tabi ng kanyang ina. Ang mga pagkakataon na inalagaan at hinikayat siya ni Giant Xiang ay nagpasya siyang bumalik kaagad at hindi nahihintayin pa ang taong nasa likod na magpakita. Kinaumagahan, nagising si Giant Xiang, alam niyang mahihirapan siyang tumakas, kaya nang pilitin siya ng nurse na uminom ng gamot o kung hindi ay electroshock ang aabutin. Pinili niyang uminom ng gamot ng tahimik at humingi ng pahintulot na siya na mismo ang uminom, nangako siyang hindi siya tatakas. Ngunit pagkatapos, minuyan niya ang gamot at iniluwa ito, lumabas siya para maghanap ng paraan para makatakas, ngunit puro mga taong may sakit sa pag-iisip
isip ang nakita niya. May isang tumawag pa sa sarili niya na tukwa at tinanong siya kung siya ba ang anak niya at enoki mushroom na masarap daw sa hotpot. Nataranta siya at naglakad palayo at pagkatapos ay narinig niyang may isang tiya na nagrereklamo na masyadong kasuklam-suklam ang lugar. Sa kakalinis sa mga baliw araw-araw ay malapit na rin siyang magkasakit. Pumasok siya para humingi ng tulong na makatawag sa telepono. Nangako siyang sisiguraduhin niyang makakahanap siya ng trabaho sa Liquor Group para tulungan ito. Tinulungan siya nitong tawagan si Chairman Jing, ngunit nagmamadali itong sumakay sa kotse patungo sa paliparan kaya hindi niya nasagot ang tawag. Inakala nitong nababaliw siya kaya hindi na ito tumulong. Nang lumabas siya, wala na siyang ibang nakita kundi ang lalaking nakatakip ang mukha na papalapit sa kanya na parang gusto siyang saktan. Sa kabutihang palad, sa pinakamapanganib na sandali, tinawag niya ang tukwa para iligtas siya. Tinulungan siyang tumakas at i-activate ang fire alarm. Pagkatapos, sinamantala niya ang kaguluhan, nagsuot siya ng lab coat ng doktor at tumakas. Ngunit nakita siya at hinabol hanggang sa malayuan. Nang maubos ang lakas niya, natumba siya. Inakala niyang mamamatay na siya. Ngunit lumiwanag ang ilaw ng kotse at si Jingshi ay lumitaw, matikas at walang emosyon. Mag-isa niyang pinabagsak ang mga taong iyon at pagkatapos ay bigla niya itong hinalikan. Pagbalik sa ospital, yakap-yakap niya ito habang umiiyak. Inakala nitong nagpapanik siya. Ngunit sinabi niyang masaya siya dahil kayanan nitong tumayo. Magaan siyang hinawakan ni Jingshai, babawin ko ang hustisya para sa iyo. Si Jia Cheng ay nataranta nang marinig ang balita na nailigtas ng kanyang pangatlong tiyuhin si Giant Xiang at nag-book agad ng tiket ng eroplano para tumakas sa ibang bansa. Ngunit huli na ang lahat. Dinakip siya at dinala para makita si Jingshai. Mahigpit na nagtanong ang chairman, alam mo ba kung ilang taon ang kulong sa krimen na kidnapping at illegal detention? Si Jia Cheng ay patuloy na nakipagtalo kahit ipinakita sa kanya ang camera footage na nagre-record ng kidnapping, ang voice recording na nag-ulat ng krimen at ang mga close-up shot niya na nang kidnap kay Giant Xiang. Ngayon lang niya nalaman na hindi na siya makakapagtalo, lumuhod siya at humingi ng tawad kay Giant Xiang. Ngunit tumanggi siyang patawarin siya, lalo na nang nagpadala pa ito ng assassin para saktan siya. Kahit nanumpa si Jia Cheng na hindi siya nagpadala ng assassin. Ngunit nanindigan pa rin si Giant Xiang na ayaw na siyang makita pang muli. Agad na dinala ni Jingshi ang kanyang kasintahan palayo at pinayuhan ang kanyang pamangkin na ibinigay na niya ang lahat ng ebidensya sa pulisya dahil sa kanyang diksyonaryo ay wala ang salitang pagpapatawad. Pag-uwi, si Giant Xiang ay nagtiwala na matagumpay siyang nakapagbago ng kapalaran. Ngunit sa sobrang saya ay sumabit ang kanyang buhok sa buttons ng kanyang damit habang nagkakagulo ay pumasok si Jingshai. Dahan-dahan niya siyang hinila palapit, maingat na inalis ang bawat buhol ng buhok. Hindi sinasadyang yakap ni Giant Xiang ang kanyang mga braso. Nagpasalamat dahil palagi siyang dumadating sa tamang oras kung kailan siya pinakakailangan. Ngunit pagkatapos ng mga komento na nagpapabati sa kanya sa pagbabago ng kanyang kapalaran, ay nagbabala naman na si Jingshi ay mamamatay sa isang trahedya. Dahil sa takot, nagmamadaling sinabihan ni Giant Xiang si Jingshi na magpahinga ng maaga at humingi ng komento kung paano siya ililigtas. Ngunit wala nang lumabas na kahit isang linya. Kinabukasan, naging labis siyang mapagbantay. Nang makita ang isang estranghero na naglalakad, inakala niyang may binunot itong baril para paputukan si Jingshi, kaya't dali-dali siyang sumugod upang harangan ito. Ngunit ang lalaki pala ay nagtatanong lang ng direksyon. Sa kumpanya, nagmamadali na naman siyang hinawakan ang kamay ng isang empleyado na pinaghihinalaan niyang masamang tao. Ngunit lumabas na kukunin lang pala nito ang itlog sa bag na pansin ang hindi normal na pag-ugali ng kanyang kasintahan. Nakipag-ugnayan si Jingshai sa isang psychologist. Sinuri ng doktor na si Giant Xiang ay may post-traumatic stress disorder at nangangailangan ng magagandang alaala upang maalis ang takot. Kinagabihan, nang makita siyang nakaupo na tulala, tinanong ni Jingshi ang dahilan. Natakot si Giant Xiang na hindi siya paniniwalaan ni Jingshai kung sasabihin niyang nakita niya ng direkta ang mga komento. Kaya isinalaysay niya na napanaginipan niyang namatay siya at kahit alam niyang hindi ito makakatulong, nag-alala pa rin siya ng sobra. Inila siya ni Jingshi papasok sa opisina, ipinakita sa kanya ang sistema ng seguridad mula sa bahay hanggang sa kumpanya at sinigurado na mabubuhay siya ng matagal. Lumapit siya, halos mahawakan ang kanyang hininga nang tumunog ang doorbell. Tumakbo si Giant Xiang para kunin ang cake at pagkatapos ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang sabihin ang totoo niyang damdamin. Noong una, lumapit siya sa kanya upang maghiganti kay Ko Daiseng. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na inibig na pala niya si Jingshi nang hindi niya namamalayan. Sinabi ni Jingshi na ang pag-amin ng pag-ibig ay dapat sa lalaki ng galing at pagkatapos ay inilabas niya ito upang panoorin ang mga paputok. Hindi siya romantiko, ngunit dahil gusto mo, matututo ako. Niyakap niya ito at hinalikan ng mariin sa labi. Ngunit sa tuwing masaya sila, lumilitaw na naman ang mga komento na nagsasabing samantalahin na ang paghalik dahil paparating na ang ikatlong tao. Pagkatapos noon, dumating ang ama at kapatid ni Jingshai, humihingi ng paliwanag kay Jingshi upang iligtas si Daiseng. Ayaw ni Giant Xiang na maging mahirap ang sitwasyon para sa kasintahan, kaya't siya ang humarap at sinabing kahit na nagulat siya sa pulisya, hindi siya magbibigay ng maling testimonya at ang masamang tao ay dapat maparusahan. Desididong protektahan ang kasintahan mula sa gulo. Nagpapasalamat siya at muli siyang hinalikan ng matamis. Bumalik sa nawawalang mga letra ng lihim na aklat, naisip ni Jingshi na gumamit ng init ng asid upang paluwagin ang papel. Naibalik ang nakatagong teksto. Tunay na kamangha-mangha nang lumabas ang 70% ng mga letra. Kinagat ng bahagya ni Giant Xiang ang kamay niya upang tiyakin na hindi ito panaginip.
panaginip. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang makasama si Jingshi na dalhin ang sinaunang Chino na pabango sa mundo, ngunit nananatili pa rin ang panganib. Lihim na kinuhanan ng litrato ni Tita Liu ang mapa ng seguridad sa paligid ng villa, ngunit hindi niya alam na lahat ng kilos niya ay bahagi ng plano ni Jingshai. Natuklasan niya na ang taong nasa likod nito ay si Kishenshai, ang ama ni Kodaiseng. Ang lalaking kalahati niyang kapatid sa ama dahil sa utang ng anak ni Tita Liu, kaya napilitan siyang sumunod sa utos. Nag-install siya ng tracking software sa telepono ni Tita Liu at naghihintay na ipadala niya ang data kay Kishenshi para salakayin ang server at makolekta ang ebidensya para pagbayarin ito. Natuklasan ni Kishenshi na naisahan siya at agad niyang sinira ang makina upang makahanap ng paraan upang mabuhay. Ngunit huli na ang lahat, nakakuha na si Jingshai ng sapat na ebidensya tungkol sa mga iligal na transaksyon ng nakatatandang kapatid. Ikinuwento niya kay Giant Siang ang katotohanan na sila ay magkapatid sa ama at sa likod ng kanyang maamo na panlabas, nagkimkim si Kishenshai ng malalim na puot laban sa mag-ina niya. Ilang taon na ang nakararaan, umupa siya ng tao para magdulot ng aksidente na ikinamatay ng ina ni Jingshai, ngunit sinira ng kanyang ama ang lahat ng ebidensya. Ipinagpalagay na iyon ay isang hindi inaasahang aksidente. Sa gabing iyon din, dinala niya ang panganay na anak sa ibang bansa at binayaran ito ng posisyon bilang chairman para kay Jingshai. Mula noon, walang tigil si Jingshai sa paghahanap sa taong tumulong kay Kishenshi sa paggawa ng krimen. Ang tanging saksi na nasa 40 taong gulang ay may malaking peklat sa likod ng kamay. Nagulat si Giant Siang nang mapagtanto na iyon din ang taong umatake sa kanya sa ospital. Naiintindihan niya na gusto ng kanyang ama na mapanatili ang kapayapaan sa pamilya, ngunit si Kishenshi ay hindi talaga marunong tumigil. Siya ay ambisyoso na angkinin ang buong korporasyon at laging ginagamit ang ibang tao upang kumilos. Sinabihan niya ito na hayaan siyang asikasuhin ang lahat at ang kailangan lang gawin ni Giant Siang ay mag-focus sa bagong imbensyon. Pagkatapos, nang makilala ang master ng budismo na si Nanguang, humingi si Giant Siang sa kanya na ibigay ang kaunting gintong insenso. Ngunit hindi siya pinansin ng master at sinabi pang kung magkukulit pa siya, ipapatawag niya ang pulis. Biglang dumating si Jingshai at nagdesisyon si Jingshi na gamitin ang kwintas na kulang ng bulaklak na hindi niya nakuha sa subasta noon upang ipagpalit sa sangkap. Isang matamis na halik sa pisngi ang iginawad ni Giant Siang sa kanyang kasintahan. Nang makumpleto ang mga sangkap ng pabango, sinimulan niyang ihanda ang tea kumikinang na bituin at buwan. Ang malinis na amoy at ang matamis niyang ngiti ay nagpatibok ng husto sa puso ng chairman. Pagkalabas pa lang ng produkto, nasira na agad nito ang record ng Presales sa loob ng 10 taon at inilarawan bilang amoy ng unang pag-ibig. Sa isang hapunan na may kandila, binati ni Jingshi ang kanyang kasintahan ng isang regalo para sa Kixi Festival. Isa itong alahas mula sa paborito niyang koleksyon ng kanyang ina at nangako siyang pahahalagahan niya ito tulad ng pag-ibig nila. Sa tabi ng mainit na apoy, hinalikan niya ito, isang halik na malambot ngunit punong-puno ng pagnanasa at silang dalawa ay nalunod sa maalab na gabi ng pag-ibig. Kinaumagahan, malambing na hinalikan ni Giant Siang ang labi niya bago siya bumaba sa kusina. Bigla siyang pinigilan ni Jingshai at tinukso niya ito na nagtatangkang tumakas sa responsibilidad. Bago pa man magpatuloy ang kanilang kasiyahan, tumawag si Chief Gao na nagulat na nagtrending si Giant Siang dahil sa chismis na ikinulong niya ang kanyang dating kasintahan upang makipagkita sa pangatlong tiyuhin nito. Galit ang mga netizen at nanawagan na i-boycott ang pabango. Agad na nag-utos si Jingshi na tanggalin ang impormasyon at imbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Giant Siang, sinisigurado na, "Huwag kang mag-alala, nandito ako." Lumabas na si Li Fang, ang ina ni Giai Cheng, ang nagpakalat ng balita, ngunit siya naman ang tinukso ni Kishenshi na padalos-dalos at hangal. Sa katunayan, matagal nang alam ng pangatlong tiyuhin na nagbukas ang panganay na kapatid ng sarili niyang pabrika at ginamit niya ang insidenteng ito para palihim na putulin ang supply ng raw materials. Hindi nasisiyahan si Ginang Li dahil laging pinapabora ng biyenan niya si Jingshai at pinukaw siya ni Kishenshi na kumilos para sa kanya. Sa kabilang banda, tinanggap ni Jingshi ang imbitasyon para sa isang panayam at tapat niyang sinabi na siya ang kusang loob na nanligaw kay Giant Siang nang tuluyan na siyang humiwalay kay Giai Cheng. Iginiit niya na hindi niya hahayaang may manakit sa kanya. Pagkatapos, inimbitahan ni Wangwang si Giant Siang na mamili, ngunit dinala pala siya nito sa isang kalye na puno ng mga bulaklak kung saan naghihintay ang mga pamilyar na mukha. Sa gitna ng tagpong iyon, lumapit si Jingshai na may dalang isang palumpon ng mga pulang rosas. Tumingin siya ng malalim sa kanyang mga mata. "Ang buhay ko ay dating napakalungkot hanggang sa pumasok ka, dala-dala ang ngiti at kabaitan na nagpainit sa pusong ito. Mahal kita hindi lang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa bawat araw sa hinaharap. Giant Siang, papayag ka bang maging asawa ko?" Libo-libong mga komento ng pagbati ang bumaha sa screen na tila nagbibigay ng karagdagang lakas ng loob kay Giant Siang. Umiti siya at sumagot, "Ginoong Jingshai, pumapayag ako." Gayunpaman, sa gitna ng kaligayahan, may ilang kakaibang linya ng komento ang nagpahiwatig na ang opisyal na heartbreak ay magsisimula na rito at naguluhan na naman siya. Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumakbo si Chief Gao upang magulat ng isang bagay na nagpatigil kay Jingshai. Kinuha ang singsing pabalik, iniwan lang ang paalalang maghintay sa kanya bago siya tumalikod at umalis. Biglang nagkaroon ng malakas na hangin at ulan sa kalangitan. Sinubukan ni Giant Siang na tawagan siya, ngunit hindi siya makontak. Biglang nakatanggap si Wangwang ng balita na sinusundo ni Jingshi ang kanyang white moonlight sa airport. Ang larawan ng kanyang kasintahan na kasama ang babae ay parang sinasakal ang puso ni Giant Siang. Ayaw pa rin niyang maniwala, ngunit sinunod niya ang payo ni Wangwang at ng lolo, kaya't
hindi na siya naghintay. Ngunit magdamag hanggang sa tumunog ang alarm clock kinabukasan, hindi pa rin siya bumalik. Naalala ang paalala ni Jingshi na huwag umakyat sa ika-3 palapag. Hindi napigilan ni Giant Siang ang kuryosidad at pumasok sa misteryosong silid. Sa loob ay mayroong napakaraming gamit na maingat na iningatan, lahat ay pag-aari ni Lin Yu. Walang alikabok ang nakadikit sa mga ito, na tila hinahawakan araw-araw ng may pag-ingat. Nang makita ang larawan ni Jingshi at Lin Yu na magkasama, naalala ni Giant Siang ang sinabi ng kanyang dating kasintahan tungkol sa unang pag-ibig ng pangatlong tiyuhin. Ang babaeng artista ay mas mahusay sa kanya sa lahat ng aspeto. Tanging mapait na ngiti na lang ang nagawa ni Giant Siang, kaya pala hinihintay pa rin niya ito. Kaya wala lang bang halaga ang pag-ibig natin? Sa kumpanya, lahat ay nagbubulungan, pinag-uusapan si Jingshi, na nang narinig niyang umuwi na ang kanyang dating kasintahan, habang nagpo-propose siya, agad niya itong iniwan. Ayaw niyang makinig at gusto niyang hanapin si Jingshi upang magpaliwanag ito, ngunit nakita niya mismo itong nakatayo sa tabi ni Lin Yu. Nagpasalamat ang babae kay Giant Siang dahil sa pag-aalaga niya kay Jingshi sa loob ng mahabang panahon. Namula ang mga mata ni Giant Siang, humingi ng paliwanag, ngunit ang tanging sagot ay isang tseke para tapusin ang kanilang relasyon. Ang mga live na komento ay nagpaalala sa kanya na huwag maniwala sa sinasabi ng chairman na sigurado na nasa puso pa rin niya ito. Agad na sumunod si Giant Siang sa kanya patungo sa night market. Nagmamakaawa na huwag munang tapusin ang lahat. Inamin niya na isang kontrata lang iyon noong una, ngunit talagang naramdaman niya ang pag-ibig mula sa kanya. Ngunit nagsalita si Lin Yu, humingi ng paumanhin, ngunit iginiit na hindi niya maaaring mawala si Jingshi. Biglang, isang bombilya ang nahulog mula sa itaas. Ang likas na ugali ang nagtulak kay Jingshi na sumugod upang harangan ang taong mahal niya. Nahihiya si Giant Siang, kung handa mong iligtas ako sa kabila ng lahat, bakit mo ako itinataboy? Ngunit malamig siyang sumagot na kahit sino pa man ang nasa posisyong iyon, ililigtas niya. Umaasa siya na mula ngayon ay huwag na niyang guluhin pa sila ni Lin Yu. Tumalikod si Jingshi at umalis kasama ang kanyang white moonlight. Iniwan si Giant Siang na nakatayo doon, walang magawa at nasasaktan. Nagdesisyon siyang bumitaw na, itinapon ang singsing na regalo niya noong Kixi Festival, ang dating mahina na babae. Ngayon, mas naging matatag siya pagkatapos ng pagkabigong ito. Umalis siya upang mag-aral sa ibang bansa sa England, hinahanap ang sarili niyang pangarap. Sa kabilang banda, sinubukan ni Lin Yu na akitin si Jingshi, ngunit nagkunwari siyang may bigla ang online meeting at sinabi sa kanya na lumabas at maglakad-lakad. Nang marinig ng matandang lolo na bumalik ang kanyang bunsong anak sa kanyang dating kasintahan at iniwan ang bago niyang mahal, tinawag niya si Lin Yu sa bahay at tuwirang nagtanong magkano ang kailangan niya para iwanan si Jingshi. Iginiit ni Lin Yu na nagkamali siya noon, ngunit ngayon ay tunay na niyang mahal si Jingshi. Sa mismong sandali na iyon, dumating si Jingshi upang sunduin siya at sinita siya ng matanda, hanggang kailan mo balak iwasan ang bahay na ito. Nagbigay ang matanda ng kondisyon na kung gusto niyang makasama si Lin Yu, kailangan niyang umupo at sumalo sa hapunan ng pamilya upang ipakita ang kanyang sinseridad. Naalala niyang gusto ni Lin Yu ang tatlong lasa ng wonton, kaya humingi siya ng pahintulot na pumunta sa kusina. Walang nakakaalam, sa labas, lihim na pinapanood ni Giant Siang si Lin Yu gamit ang binocular habang lumalabas ito. Lihim siyang bumalik dahil siya ang tumulong sa kanyang makatakas sa mental hospital, at ngayon ay hindi niya kayang manood lang habang nasa panganib si Jingshi. Itinuring niya itong pagbayad sa utang sa taong nagpabago sa kanyang kapalaran. Sa loob, dinala ni Lin Yu ang wonton na inihanda niya mismo. Ngunit ang mga live na komento ay patuloy na nagbabala kay Giant Siang na nilagyan niya ng lason ang pagkain ni Jingshi. Sinubukan ni Giant Siang na pumagitna, ngunit hinarangan siya ng isang tao. Pagkatapos ng hapunan, biglang nagsalita si Shen Shi laban sa pagkuha ng kanyang nakababatang kapatid sa kumpanya ng bioteknolohiya, kahit na hindi kailanman nakialam ang nakatatandang kapatid na ito sa pamamahala ng kumpanya noon. Sinabi ni Jingshi na matagal na siyang hindi karapat-dapat at palagi lang naghahangad na palitan siya. Hindi pa nagtatagal ang pagmamalaki ni Shen Shi nang bigla siyang yumakap sa tiyan at namilipit sa sakit. Malamig na nagtanong si Jingshi, nalason ka, hindi ba? Agad na inutusan ng lolo ang katiwala na tumawag ng emergency. Ngunit biglang nawala ang lahat ng signal sa paligid. Nahulaan ni Jingshi na plano siyang lasunin ng kanyang kuya, ay akusang loob siyang nagputol ng komunikasyon ng mas maaga. Nagkunwari si Lin Yu na nag-aalala at nakiusap na dalhin niya si Shen Shi sa ospital. Ngunit matagal nang alam ni Jingshi na magkasabwat sila ng kanyang kuya. Ang hapunan ngayon ay isa lamang patibong, gamit ang neurotoxin na walang kulay at walang amoy. Sinubukan pa ni Shen Shi na itago ang bote ng gamot sa bag ng kanyang asawa upang makatakas sa parusa, at pagkatapos ay makuha ang Diun Group at mapakasalan ang kanyang kalaguyo ng legal. Lumabas, maaga pa lang ay ipinaopera na niya ang mukha ng kanyang kasintahan na si Chen Ping upang maging kamukha ni Lin Yu. Tulad ni Li Fang, pagkatapos matanggap ang video na ipinadala ni Jingshi, nakita niya ang kanyang asawa na kasama niya sa loob ng maraming taon. Gusto niyang ipasa sa asawa niya ang kaso, at maging ang sarili niyang anak ay ginawa niyang test subject, kaya pinalitan niya ang gamot at inilagay sa bote ng suka na gusto ng asawa niya. Hindi siya pumayag na mamaliitin siya ng kanyang asawa, at kinamuhian niya ito dahil ipinagtabuyan sila ng kanyang anak. Nagtanong si Jingshi,
dahil ba sa galit na nag-utos ka noon na magkaroon ng aksidente para saktan ako at ang aking ina. Hindi na nagtago ang nakatatandang kuya at diretsong sinisi ang lolo na laging paborito ang asawa at anak sa labas at minamaliit sila ng kanyang ina at siya. Ito ang humantong sa araw na ito at isinumpa niya kung bakit hindi pa namatay si Jingshi kasama ng kanyang ina at bakit pa ito nabubuhay sa mundo. Pagkatapos magsalita, napuno ng sirop ang kanyang bibig at nawalan siya ng malay. Samantala, ipinakita ni Gaoji kay Giant Siang ang sitwasyon sa loob ng bahay. Nahulaan niya na siya ang nagpadala ng mahalagang video kay Jingshai. Gusto ni Gaoji na manatili siya upang marinig ang paliwanag mula sa boss. Ngunit malamig na humingi lang ng tulong si Giant Siang sa kanya para ayusin ang kalat. Para sa kanya, lahat ng alaala, gaano man kaganda, ay nakaraan na lamang. Tiningnan niya ang bahay ng pamilya Gu ng isa pang beses. Inutusan si Wang na ibenta ang kanyang bahay upang tuluyan na siyang makaalis doon. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, ngunit bigla niyang nakita ang nakatagong taong may peklat sa kanyang kamay at agad niya itong hinabol. Ngunit nawala ito sa gitna ng maraming tao. Gayunpaman, ang kanyang matalas na pang-amoy ay nagamit sa tamang oras. Ang mapait na amoy ng matagal na paggamit ng gamot sa kanyang katawan ang nagpadama sa kanya ng target. Lihim na sinaksakan ni Giant Siang ng kuryente ang lalaki para himatayin. Nakipagtulungan siya kay Wang para isakay siya sa kotse at ipagbigay alam kay Jingshai. Naniniwala siyang sa saksing ito, mapipilitan ni Jingshi ang kanyang kuya na umamin sa krimen. Nang magkita ulit sila ni Jingshai, binati niya ito dahil nalinis nito ang kahiyan. Ngunit nang hilahin siya nito at ipaliwanag na ayaw niyang malagay sa panganib kasama niya, hindi niya tinanggap na tinanggal siya sa plano nito, kaya binitiwan niya ang kamay nito. Pagbalik sa kumpanya, nakatanggap si Jingshai ng balita na naging vegetative state ang kanyang kuya dahil sa sobrang lakas ng lason. Si Wang Yong, ang nakatagong tao, ay tinatanong ng pulisya at sina Chen Ping at Li Fang ay pansamantalang nakakulong. Nagtanong pa si Gaoji, hahayaan mo ba talagang umalis si Giant Siang? Kailangan niyang tanggapin na lumayo sa kanya upang makita niya ang mundo sa labas. Kinabukasan, sa malakas na ulan, umuwi siya upang harapin ang kanyang ama. Narinig niya itong umamin na inilipat na nito ang lahat ng kanyang share sa kanya at nagkamali rin dahil sa matagal na pagpapalaya sa nakatatandang kuya. May utang siya sa kanya ng isang taos pusong paghingi ng tawad. Tumalikod si Jingshai, namumula ang kanyang mga mata, ngunit malamig pa ring sinabi, ang dapat mong hinga ng tawad ay ang aking ina. Wala akong karapatang magpatawad para sa kanya. Pagkatapos ay tuluyan siyang umalis ng hindi lumingon. Samantala, pagkatapos umalis ni Jingshai, nakahanap si Giant Siang ng bagong direksyon para sa kanyang buhay. Itinatag niya ang kanyang sariling tatak ng pabango, ang Quintility, na nagdala ng sinaunang pabango ng Chino sa internasyonal na komunidad. At ngayon, wala na ang mga komento, nagtagumpay siya ng walang gabay mula sa sinuman. Isang araw, binisita niya ang lumang bahay upang tingnan kung sino ang nakatira doon sa mga nakaraang taon at nagulat siyang muli silang nagkita ni Jingshai. Lumabas na binili niya ang lugar mula kay Wang Wang, pinanatili ang lahat at sinabit ang lahat ng kanyang mga larawan. Inamin niya na sinusubaybayan niya ito sa buong panahon na nasa ibang bansa siya, ngunit laging natatakot na ang kanyang pagpapakita ay makagulo sa buhay nito. Sa sandaling naantig siya, nakita niya ang tawag ni Lin Yu sa kanya, kaya't muli siyang umiti ng mapangutya sa kakaibang pag-ibig na ito. Gayunpaman, may isang malaking katotohanan na itinago pa rin niya. Si Lin Yu ay ang nakatatandang kapatid sa ina ni Jingshai. Paliwanag niya, noong bata pa ang kanyang ina, nasaktan ito at ipinanganak si Lin Yu. Nais ng kanyang lolo't lola sa ina na magsimula muli ang kanilang anak na babae, kaya inalis nila si Lin Yu. Nang maglaon, nang mahanap nila ang isa't isa, hindi sila naglakas loob na magpakilala dahil sa epekto nito sa bagong pamilya ni Lin Yu. Giant Siang, bigyan mo ako ng pagkakataon na makabawi sa mga pagkakamali. Sabi niya at inilabas ang bracelet na itinapon niya na matagal na niyang iningatan. Ang pag-aalok ng kasal na ito ay huli na ng 3 taon, ngunit ang pag-ibig ay hindi kailanman nawala. Pakakasalan mo ba ako? Ngunit tahimik na tumalikod si Giant Siang. Kinagabihan, habang nagkukwento siya kay Wang, biglang naging tahimik ang daan pa uwi. Nakaramdam siya na may palihim na sumusunod sa kanya, ngunit bago pa siya makapagtanggol sa sarili, biglang sumugod ang misteryosong lalaki. Mabilis na tinakpan ang kanyang mukha ng panyo at dinukot si Giant Siang. Kasabay nito, nakatanggap si Jingshai ng larawan niya na may kasamang appointment sa isang inabandunang gusali, kasama ang balita mula sa ospital na nawawala si Shenshai. Nang walang pag-aatubili, nagmaneho siya ng napakabilis patungo sa tagpuan. At tulad ng inaasahan, ang taong nasa likod ng lahat ay walang iba kundi ang kanyang nakatatandang kuya. Si Shenshai, nagkunwari lang pala siyang may sakit sa loob ng mahabang panahon at tuwang-tuwa pa siya dahil nahuli niya si Jingshai. Nang magising si Giant Siang, nakita niya itong nakaupo sa wheelchair. Ang bastardo naman ay malamig na nag-anunsyo na nagtanim siya ng mga bomba sa lahat ng dako at isang laser lang ang matatamaan, sasabog ang lahat. Ang malupit na laro, isa sa kanila ang kailangang manakit sa isa. Walang oras para mag-isip pa, biglang inagaw ni Giant Siang ang kutsilyo at dumiretso sa harap ni Jingshai. Marahan siyang humalik at nagbigay ng nanginginig na halik sa labi nito. Bilang huling paalam, bumulong, "Huwag mo sana akong kamuhian." Ngunit alam na alam ni Jingshai kung ano ang plano niya at hinigpitan niya ang pagkakahawak sa talim.
Matigas ang kanyang boses, hindi ko hahayaang masaktan ka. Dahil ayaw ni Shenshi na manatili roon ng matagal, pinindot niya ang activate button para sa bomba. Mapangot siyang sinabing, sana maging maligaya kayo sa ilalim ng lupa. Habang nagbibilang paatras ang orasan ng bomba, inalis ni Jingshi ang kanyang jacket, handang isapalaran ang kanyang buhay. Yumuko siya at marahang hinalikan si Giant Siang sa noo. Bumulong bilang pangako, ilalabas kita rito. Unti-unting, inulit niya ang schematic sa kanyang isip. Sa huling laser, salamat sa mabilis na paalala ni Giant Siang, nagawa niyang i-deactivate ang buong sistema ng bomba. Walang masasaya pa sa muli nilang pagsasama-sama pagkatapos ng mapanganib na sandaling iyon ang oras na ang tunay na pag-ibig ay malinaw na ipinakita. Samantala, sa labas, inarangan ni Gaoji ang daan ni Shenshai. Pumasok ang pulisya at ang alam lang ng lalaki ay tumingala at tumawa ng may kawalang pag-asa. Pagkatapos, isang araw na punong-puno ng sikat ng araw, dumating si Giant Siang para makita si Jingshai sa lugar kung saan hindi sila nagkatagpo noon. Lumabas na habang nasa labas siya, palihim siyang gumagawa ng lahat ng bagay para sa kanya. Lihim siyang namuhunan sa tatak ng pabango niyang Queen Kidid at madalas pa siyang bumibisita sa lolo. Nag-umpisa siyang magsalita, mahina ang boses ngunit may matinding pagmamahal sa kanyang mga mata. Giant Siang, bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Hindi rin niya naitago ang kanyang damdamin, ngunit kailangan pa rin panatilihin ang kanyang dignidad at binigyan siya ng 1 minuto upang umamin. Ngunit bago pa siya makabilang ng 3 segundo, hinila niya siya at binigyan siya ng isang malalim na halik na tila huminto ang oras. Mas mabuti pang maging mapanganib kaysa magsalita ng sobra. Iyon ang pinakamabilis, pinakamainit at pinakamatamis na pag-amin. Ang mga komento na naghahangad ng kaligayahan para sa mag-asawa ay lumabas sa buong screen. Dito nagtatapos ang pelikulang ito. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang suportahan ang channel sa isang like button. Paalam!